Chris Jose of Remate Online, follow-up po sa Anti-Terrorism Act. Sinabi po ni Senator Francis Kiko Pangilinan na inaasahan na niya ang desisyon ni Pangulong Duterte sa Anti-Terrorism Act of 2020. Pero binigyan din po ng Senador, hindi pa tapos ang laban. Questionin daw ito sa Korte Suprema at tinawag pa rin ng Senador bilang umano'y basura at pilit na isinusubo umano sa taong bayan. Ipinakita raw ng administrasyon ang brand of leadership nito gamit ang draconian at authoritarian measures. Ano po ang masasabi niyo dito? Ang anti-terror bill po ay isang produkto ng Kongreso, kabahagi po ang Senado. So hindi ko po maintindihan bakit maaanghang ang salita ni Senator Francis Pangilinan samantalang kasama po niya sa Senador ang mga nagsulong nitong batas neto. Kasama na po dyan ang sarili niyang Senate President, Tito Soto, at saka Senator Ping Lacson. Hayaan na po natin ang proseso na umusad sa ating Korte Suprema, bagamat pwede rin pong sabihin na rinirespeto po paulit-ulit ng Korte Suprema ang produkto ng mga halal na mga mambabatas. And ang general rule po is that every law passed by Congress enjoys the very heavy presumption of constitutionality. Question po mula kay Rose Novenario ng Hataw. Ano po ang reaksyon nyo sa statement ni BARM Parliament Member Zia Alonto Adyong na dapat may kinatawan ang BARM sa ATC para maipaliwanag ang konteksto ng terorismo on the ground? Well, hindi po sila makakasama sa yung APC mismo, yung Terror Council mismo, pero kasama po sila doon sa mga ahensya. Nakalagay po ito sa batas na makikipag-ugnayan po sa pagdating sa implementasyon ng batas. So nasa provision po yan ng batas. Hindi nga lang po full membership into the Anti-Terrorist Council, but they are one of the agencies that the Anti-Terrorism Council is duty-bound to consult po. So meron pong proseso para madinig ang BARM na nakasaad po sa batas mismo. Follow-up po ni Rose Novenario, sabi pa ni Alonto, hindi kinonsulta ang BARM nang binabalangkas pa lamang ang anti-terror bill. Bakit po kaya hindi sila nabigyan ng boses sa batas gayong sila ang pangunahing biktima ng terorismo sa Pilipinas? Well, gaya po ng sinabi ko dun sa Tawi-Tawi nung nagpunta po ako ron para welcome yung mga napauwi galing sa Sabah. No? Alam niyo po, ang presidente, hindi po yan papayag na magkakaroon ng class legislation laban sa mga Muslim. Bakit po? May dugong Muslim din po ang ating presidente. Ang lola po niya tausog. So ina-assure po natin ng ating mga kapatid na mga Muslim, kasama niyo po sa inyong hanay ang ating presidente. Hindi po niya iimplementa ang batas laban sa sarili niyang angkan. Ang batas po ay laban po sa terorismo at nakita ko po kung anong resulta kapag magkaroon po ng katahimikan, kapayapaan, nagkakaroon po ng pag-unlad sa mga lugar gaya ng Tawi-Tawi na pinakatahimik po sa buong BARM. Ninanais po natin sa pamamagitan ng batas neto na ang buong BARM maging kasing tahimik at progresibo po ng Tawi-Tawi. Joseph Morong of GMA, thank you, Yusek. Sir, good afternoon po. Sir, question ko muna dun sa surge of cases natin. Would you have a profile of the new cases? I know that it's coming from NCR and Region 7, but in terms of who these people are, kasi baka yung mga tao nagtatakot na sila yung mga, are they the commuters? Are they yung mga tao sa palengke? Yung profile po ng mga new infections natin. I don't have that right now, but I will ask the DOH po. Okay, so can I go to the ATC, the Anti-Terror Act? So sa Section 9, ang sabi doon yun yung inciting to sedition. No? Ang sabi, any person who without taking any direct part in the commission of terrorism shall incite others to the execution of any of the acts prohibited hereby by means of speeches, proclamations, writings, emblems, banners, tending to the same end shall suffer the penalty of imprisonment of 12 years. Question ko, sir, is yung inciting to terrorism, can you illustrate what kinds of speeches, what kinds of proclamations, what kinds of writings ay pwedeng pumasok doon sa inciting to terrorism? Kapag sinabi po ng leader ng Abu Sayyaf, pugutan ng ulo ang mga Kristiyano,
yan po ay ehemplo ng exciting to terrorism. Ibig sabihin po kasi, kinakailangan i-apply mo rin yung jurisprudence na ating bayan pagdating sa free speech. Hindi naman po lahat ng salita ay actionable. Kinakailangan ang nagsasalita ay may kapangyarihan na bigyan ng realidad yung kanyang sinasabi. No? So kung ganyang salita po ay sasabihin ng isang wala namang involvements sa kahit anong teroristang group, wala pong clear and present danger na dapat sugpuin ng ating gobyerno. So the law is written in the context of our existing jurisprudence saying that free speech can only be curtailed if there is a clear and present danger, and although the law provides for penalties for speech that tend to incite towards the acts of terrorism, it is subject to the clear and present danger rule. At yan naman po naging dahilan kung bakit yung ilang mga kaso ngayon sa internet na nagpapataw ng parusa kay Presidente, kung papatayin ng Presidente ay na-dismiss po kasi wala pong clear and present danger dahil depende rin po yung sa kakayahan na nagsasalita na mapatupad yung kanyang mga sinasabi. Sure, if I have to be forthright about it, right now ang sinabi ni Secretary Espero ng NSA is that they're in the process of drawing up the list. Ngayon, ang sinasabi, yun ba mga left-leaning groups pwedeng sumabit dito? And then, related question is criticism. Nawala ka, no? But I will answer your question. Left-leaning groups, no? Unang-una, ang unang isasali po nila sa listahan, at nabasa ko naman po ito at narinig ko rin, no? Na yung mga listahan ng mga teroristang grupo na kinaklasify na as terrorists by the United Nations itself. Ang reklamo nga po ni Senator Lacson, isa sa mga nagsulong ng batas, kinokontra ng UN yung sinasabi mismo ng UN. Ang UN po mismo ay meron ng listahan ng mga terorista. So totoo po ang problema ng terorista na pinapatupad din ang mga hakbang laban sa kanila ng UN mismo. So ang unang-una nilang isasama yung mga grupo na classified as terrorist na ng United Nations mismo. Now, can the left-leaning groups be classified? Well, depende po yan sa ebidensya. No? Kinakailangan mapakita na sila po'y kabahagi, kaalyado na isang grupo na na-classify na po as terrorist groups. Yes, thank you very much, Joseph. Yung question, is criticism now a crime? No, it is not. It's expressly provided in the law that it is not. Thank you, Joseph. Yusek Roque again. Secretary from Arian Meres ng ABS-CBN for BSP Governor Jokno. Ito po ang tanong niya, Governor Jokno. Trade Secretary Lopez earlier said that the government is working to boost consumer confidence again. What are some of the measures being considered by the BSP to boost consumer consumption? Well, unang-una nga yung pagbaba namin ng interest rate, we have actually cut the interest rate by 175% or 175 basis points. No? Ngayon, ang interest rate ng policy rate natin ngayon is 2.25. So, if you are a consumer at meron kang, halimbawa meron kang project, home improvement project, gawin mo na ngayon kasi napakababa ng interest. This is the lowest interest rate I can remember in history, sa Pilipinas. So iniinganyo natin yung mga consumers na gawin na nila ngayon ang kanilang mga pangangailangan. If you are an investor or businessman ka, may naisip kang, may idea ka na isang business na gusto mong i-fund ngayon, punta ka sa bangko kasi manghiram ka ng pera. So we want to encourage consumption, we want to encourage production, we want to encourage investment. Kasi kailangan natin na i-open up yung economy. Kasi for as long as we're afraid to consume, to buy, we're afraid to invest, we're afraid to produce, walang mangyayari sa ekonomiya natin. Opo, ang second question po ni Arian ng ABS-CBN, can we get daw po your inflation outlook for the second quarter? Well, ang inflation outlook namin, we expect inflation to be benign, meaning it's within our target, which is 2 to 4%
for the next 3 years, ganun kaganda ang inflation outlook natin. Remember, nung 2018, napakataas ng presyo nun. Ngayon, napababa na natin. In fact, for this year, we expect inflation to average about 2.3% for the whole year. And for next year, about 2.6%. That's within the target of 2 to 4%. In fact, lower to the lower number rather than to the higher number. Huling question po ni Arian, what is the latest update on the Wirecard investigation? Well, unang-una gusto ko sabihin na yung nawawalang 1.9 billion euros of the German firm Wirecard, hindi yung pumasok sa Pilipinas. It didn't enter the Philippine financial system. So the international financial scandal used the names of our two biggest banks, BDO and BPI, in an attempt to cover the perpetrator's trap. But both banks, BDO at BPI, nagsabi na wala silang kinalaman, hindi nila kliyente itong Wirecard, and they don't have business with a Wirecard. So ngayon, iniimbestigahan ito ng NBI, iniimbestigahan ito ng Anti-Money Laundering Secretariat, and let's leave it at that. Because I can't say anything more than that. No? Thank you very much, Yusek. Melo Acuña, please. Happy anniversary, Melo Acuña, sa tapatanin mo. Thank you very much. Thank you, Secretary. Ano po ang tingin ng pamahalaan sa industriya ng taxi sapagkat meron pong mga operator na kung maningil sa kanilang taxi driver, a boundary pang 24 oras pa. Samantalang hindi na nakakapamasada ang mga ito ng 24 oras. Hindi po kaya mayroong injustice sa pagtrato ng operators sa taxi drivers. Ang masasabi ko lang po, meron tayong hinahain na subsidy program para sa public transportation para makarecover po sila doon sa limitasyon na pagdating sa mga pasahero. Antay-antay lang po natin dahil babalangkasin na po yan sa lalong mabilis ng panahon ng ating Kongreso itong tinatawag nating Bayanihan 2 package. Salamat po, Secretary. Para kay Governor Ben Diokno po, magandang araw po. Ang tanong ko po ay, kumusta na po ang rural banks natin? Meron na po ba mga rural banks na nagsara sapagkat hindi nakakolekta sa kanilang mga sinisingil na magsasaka? Wala pa naman po kaming nakikita na nagsasarang bangko as a result of this pandemic. Although nabawasan na po ng marami yung mga rural banks dahil alam nyo kung sa panahon natin ngayon talagang mahirap yung magkaroon ka ng rural bank kasi itong mga big banks ay pumapasok sa mga maliliit na mga towns, ano? So nagkukumpit sila dito sa mga rural banks. So sa kasalukuyan wala po kaming nakikita pa na nagsara na bangko as a result of the pandemic. In fact, maganda po ang kanilang yung tinatawag na capital adequacy ratio, yung non-performing loan at the moment. Opo. Governor, pahabol lang po, sa pag-uwi po ng halos 60,000 OFWs, ano po ang impact nito sa foreign remittances na binabantayan natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas? May epekto po ito, definitely, dahil global ho ito kasi for example marami tayong mga kababayan na sumasakay sila doon, nagsisilbi sila doon sa cruise ships, maraming babalik dito, marami rin doon because trade is much lower now than before, so yung mga sumasakay din doon sa mga barko na nagdadala ng mga goods, maapektuhan din po yan. So yung binago na po namin yung dating 2% growth na sinasabi namin noon. So baka bumaba po ng 5% yung remittance. So yung dati natin na 30 billion, baka maging 28.5 billion na lang po ang dadating. Pero inaasahan po natin na yun naman po ay ma-offset ng pagiging mas dynamic itong tinatawag namin na BPO industry. Kasi alam nyo, maraming transaction ngayon using mga digital, mga technology na kanyan. May demand po naman yun. Taka hindi po tayo dapat mabother na
na maliit ngayong taon na ito kasi sa tingin po namin ay temporary lang po itong nangyari sa atin. At ang maganda po dito on the bright side, makikita naman po ninyo kung gaano tayo yung mga kababayan natin, yung nasa health industry, mga nurses, mga doctors working abroad, eh talaga po namang namamayagpag sila ngayon. They're being admired too, no? Ngayon, so siguro nga looking forward, dapat siguro pag mag-export pa tayo ng madaming nurses, maraming doktor, maraming computer specialists in the future. Napakaganda po ng advantage, malaki po ang advantage natin dahil mga bata natin, ang average age po natin 24 yung median age. Kung ititrain po natin sila na mag-invest tayo sa pag-aaral nila, sa nursing, medicines, computer science, ganun. Malaki po ang magiging balik po nito pag nag-normalize po. Okay, maraming salamat, Melo. Maraming salamat. Back to you, Sec. Rocky. The time is 1:01. We have 9 minutes left. Okay, from Celerino Monte of Manila, Shimbong, Bangsamoro Chief Minister Alhaj Murad Benjamin wants Bangsamoro to have representation in the Anti-Terrorism Council. Will the government consider the call of Mr. Ibrahim? Nasabi ko na po yan, bagamat it's not in the law, they're one of the agencies na dapat kinukonsulta po ng Anti-Terror Council. Mula pa rin kay Celerino, according to Vice President Leni Robredo, the safeguards in the anti-terrorism law are not enough to prevent abuses. Any comment? Alam niyo po, yung pagpasa ng batas, hindi po yan nakakaapekto dun sa mga remedyo na meron na tayo. Kung mali po talaga yung pre-detention na tinatawag natin, pwede naman po tayo maghain ng writ of habeas corpus. Patuloy pa rin po yan, hindi po yan sinususpinde ng batas. At meron pa po tayo mga additional na mga remedyo. No? Kung feeling nyo kayo ay pag-iinitan ng walang dahilan, meron po tayong writ of amparo, no? To protect the right to life, no? And liberty. So, sapat-sapat po ang remedyo, nandyan na po yan. Bagamat may bagong batas, lahat po yung mga writs na ginawa po ng ating Korte Suprema at nasa ating saligang batas, patuloy pa rin po magagamit. Yung third question po niya na tanong na ni Francis Wakefield, ito na lang po tanong ni Virgil Lopez of GMA News Online. May we get palace reaction to National Security Advisor Hermogenes Esperon statement yesterday that those who think anti-terror law threatens human rights probably support terrorists? Siguro, I will phrase it differently. Terrorists, beware of the anti-terror law. Pero yung mga hindi naman po mga terorista, wag po kayo mag-alala. Sapat-sapat po ang mga safeguards sa batas mismo at sa ating umiiral na rules of court para pangalagaan po ang kalayaan ang karapatan ng kalayaan at karapatang mabuhay.